Umaga pong muli sa inyong lahat at salamat sa ating Panginoon na lumipas ang isang linggo sa bawat isa sa atin, na patuloy niya tayong sinustain, patuloy niya tayong pinrovide sa lahat ng ating mga pangangailangan, at tayo rin po ay iningatan ng Diyos, 10 ng ating mga mahal sa buhay. Sa umaga pong ito ay ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa Book of Genesis. At tayo po ay naputol noong nakaraang linggo, kaya ako po ay humihingi ng paumanhin at nagka-problema po yung aking internet connection, and then nagkaroon na ho ng mga technical problems towards the end. But anyhow, itutuloy ho natin yung ating naputol doon sa Genesis chapter 14. Babalikan ho natin yung last 3 verses na napakahalaga po, no, na ating pong matalakayon, at ito ay ating pong maipagpatuloy. So let me share with you my screen. Okay, so Book of Genesis, praise the Lord. We are now on chapter 15. Medyo mahaba-haba pa ho, pero alam ho natin sa kalooban ng Diyos, ito ay matatapos din ho natin ito. At marami tayong matututunang biblical principles or God's principle in the what we call the Torah. So, bago po ako magsimula, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Aming Ama at aming Diyos at aming Panginoon, kami po ay sama-sama na iyong mga anak, dumudulog sa iyong banal na harapan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa isang peaceful evening and restful night na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, at nakapagpahinga ang aming mga pagod na katawan, at binigyan mo kami ng panibagong kalakasan at regalo ng buhay sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat you are in control of everything. Kahit na ano pa ang nangyayari sa aming kapaligiran, we are assured that you are in complete and in total control of what is happening around the world. And we can be rest assured that, Lord, na para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin ang iyong mga pagkilos na ginagawa sa aming buhay. Kaya sa umaga pong ito ay minsan pa kami ay dumalapit sa iyo upang humingi ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan, bigyan mo kami ng spiritual ears at marinig namin, Panginoon, ang iyong mga salita at maintindihan namin, at ito po ay aming magawa, ito ay aming maipamuhay. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga pagkakataong ito na malaya kaming nakakapagtipon kahit sa pamamagitan ng online at via Zoom. Salamat, Panginoon, at kami nakakapag-aral ng iyong salita, nakakapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng awit. Salamat sa aking mga kapatiran na walang sawang dumadalo sa mga ganitong pagtitipon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, at ang lahat ng pagdakila. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, let me go back to nasaan na po ako? Genesis nasa 15 ka. Ito po ay nasa Genesis 14 ito, no? Genesis 14. I'm sorry na mali po ako ng type doon. But this is in Genesis chapter 14 verses 21-22, no? At and then titingnan din natin yung verses 23-24. No, balikan ho natin muna yung Genesis chapter 15. Dito ho tayo Genesis 14 verse 21, dahil dito ho tayo naputol nung nakaraang linggo. So nakita ho natin doon sa nakaraang pag-aaral natin na napagtagumpayan ni Abram yung pakikipaglaban o pakikipagdigma doon sa 4 na nations. Binubuo ng 4 na hari
At ito ay pinamumunuan ni Kedorlaomer. At ito pong 4 nations na ito ay tinalo ni Abram na ang kasama niya lang ay 318, no? Or 18 and 300 na mga tao, pero they were able to defeat the 4 nations. At nakita natin na ito ay nangyari dahil ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanila. Kumbaga po, behind them is the power of God that gave them victory over these 4 nations. And then, nung tapos na po yung digmaan, eto na, yung King of Sodom ay sinabi niya kay Abram or kay Abraham later on, no? Sabi niya, give me the people and keep the goods for yourself. So, ito pong si King of Sodom ay is a type of Satan, no? At ang sabi niya, give me the people. So, the King of Sodom ay he was not interested on the goods. He was not interested on material things. He is more interested on the people. And this is exactly the character of Satan. He's not interested in the material things, no? Sabi ko nga nung nakaraan, Satan is willing to give you fame, power, and wealth if you are willing to surrender your soul to him in exchange of the material things. So, mas interesado siya sa soul mo, mas interesado siya sa iyo, hindi doon sa material na bagay. Kaya sabi niya kay Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. Verse 22, but Abraham answered the king of Sodom, I have raised my hand in an oath to Adonai El Elyon, maker of heaven and earth. What does it mean that Abraham raised his hand in an oath to Adonai El Elyon? Ibig sabihin po, his allegiance is to God. His allegiance is to Adonai or to El Elyon. So he will not give his allegiance to anybody in exchange for material wealth of this world. He's not willing to do that. So, kumbaga, para bang sinasabi dito ni Abraham, you can take the goods, you can take the material things, but I will not pledge my allegiance to you. I will not sacrifice, no, yung my relationship with God dahil lang sa material things of this world. Sa iyo na yan. But I have pledged my allegiance to my God. I will remain loyal to Him. I will remain faithful and truthful to Him. And so hindi nasilaw si Abraham doon sa ino-offer nung King of Sodom. Maaring ito po ay napakaraming, sa tingin ko, hindi ito kakarampot na kayamanan ang ino-offer sa kanya. And it can make Abraham even more richer, no? Pero hindi nasilaw si Abraham sa material things. Hindi siya nasilaw doon sa mga goods na yon na ino-offer sa kanya. Kundi ang kanyang naging sagot is, I pledge my allegiance, my loyalty is to my God, kay Adonai, kay El Elyon, the maker of heaven and earth. So, aanin ko yung ibinibigay mo sa akin na yan, ang aking Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. He can create, no, out of nothing. So hindi ipagpapalit ni Abraham yung Diyos niya na lumikha ng langit at ng lupa doon sa mga material na bagay na nabubulok, nasisira, naluluma, nawawala. So he's not willing to compromise his faith. He's not willing to give up his relationship with God just because of the material things of this world. So kaya sabi niya, I have raised my hand in an oath, no, in an oath to Adonai El Elyon, maker of heaven and earth. And later on we will see kung ano po ang naging effect nito, no? Kung ano ang naging effect nito na si Abraham ay hindi natinag sa kanyang pananampalataya sa totoong Diyos. At ano ang naging effect nito na hindi niya pinagpalit ang Diyos doon sa material things of this world. Okay? Now, moving on to verse 23, again, Genesis 14 pa rin tayo. Sabi niya, kay King of Sodom, I will not take so much as a thread or a sandal tongue of anything that is yours, so that you won't be able to say, I made Abram rich. So, ano hong ibig sabihin niya rito?
kahit sinulid or yung tong ng sandal, no, ay hindi niya kukunin. So, kumbaga wala kahit katiting ay wala siyang kukunin kay King of Sodom. At alam mo natin doon sa nakaraang pag-aaral natin na itong Sodom is a place of sin. Napaka-sinful ng mga tao doon. They are against God. They are against God's people. And although materially they are wealthy, pero sabi ni Abraham sa kanya, kahit na sinulid o kahit na sandalyas, hindi ako kukuha sa iyo. At para hindi mo masabi na ikaw ang nagpayaman sa akin. No? So ganyang katibay yung pananampalataya ni Abraham. At later sa sa chapter 15 makikita pa natin yung evidence of Abraham's faith. Sabi niya sa verse 24, I will take only what my troops have eaten and the share of the spoil belonging to the men who came with me. Now, please understand that in those days po, kapag ka nagkakaroon ng digmaan, ang isang bansa na tumalo sa isang bansa ay meron siyang karapatan na kunin ang mga kayamanan doon. Meron siyang karapatan dahil yun po ang patakaran ng panahon na yon, na kapag ang isang bansa ay tinalo ng isang bansa, yung pong tumalong bansa ay meron siyang karapatang kamkamin ang lahat ng kayamanan ng bansang tinalo niya. So pero dito ang sabi ni Abraham, I will take only what my troops have eaten. No? Siyempre po nakipagdigma nakipaglaban, kailangan kumain kailangan malakas sila. And the share of the spoil belonging to the men who came with me. No? And then he later on mentioned Aner, Eshcol, and Mamre, let them have their share. Now, in the English Bible po, pag tiningnan natin ito, para bang pinahintulutan niya na kunin ni Aner, Eshcol, and Mamre yung kanilang share, no? Pero it is still up to Aner, Eshcol, and Mamre to take their share. It is still their decision. Kasi kung tutusin, si Abraham, meron siyang karapatan kahit hindi nga ialok sa kanya ni King of Sodom yun meron siyang karapatan dahil tinalo niya na yung Sodom Tinalo niya na yung bansa na yon. Napasuko niya na yung hari noon at yung bansa na yon. So talagang may karapatan siyang kamkamin ang lahat ng kayamanan ng bansa na yon. Pero sabi niya kahit sinulid, hindi ako kukuha diyan, no? Pero yung tao ko, well, yung kinain nila, of course, and then the share of the spoil, but still it's up to them to decide. So nakita na nila, ni Aner, ni Eshcol, ni Mamre, nakita na nila na si Abraham, sinabi na kahit sinulid, kahit tong ng sandal, hindi siya kukuha, then it's up to these three kung anong gagawin nila, kung they will take their share as well or not, no? If they will refuse to take their share. But it seems, no, na ito pong si Aner, si Eshcol, and Mamre have taken their share. So kung titingnan natin sa patakaran ng umiiral ng panahon na yon, wala ring mali doon sa ginawa ni Aner, ni Eshcol at ni Mamre. Pero si Abraham ay hindi siya nagpadala, kumbaga doon sa, hindi siya nasilaw noong mga na yon, yung mga kayamanan na pwede nilang kamkamin doon sa bansa na yon. Nanindigan siya na ang Diyos niya, no? Ang Diyos niya, ang kanyang, kumbaga, ang kanyang kayamanan. So, hindi niya kailangan ng kayamanan ng Sodom, hindi niya kailangan yung material things of this world because ang kanyang allegiance ay nasa kanyang Diyos. And then later, makikita ho natin ano ang naging response ng Diyos kay Abraham because of that. Okay, now, in Genesis chapter 15, in verse 1, sabi po nung verse 1 sa Genesis 15, sometime later, now if you have other translation of the Bible, ang nakalagay po doon is after these things. No? After these things. Now which is correct kasi yung pong sometime later, yan po ay sa Complete Jewish Bible Translation. Yung after these things in other translation, yung po ang sinabi, after these things. Now, alam naman natin, whether sometime later or after these things ang ginamit, they are both correct. Kasi pag sinabi natin sometime later, ibig sabihin merong event na nangyari prior to that. No? Kaya sometime later. Okay? Now,
kung gaano po katagal yun, hindi natin alam. Kung gaano katagal yung nangyaring event na yun, nung nakipagdigmaan si Abraham at napagtagumpayan niya yung labanan na yon, at pagkatapos yung Genesis chapter 15 verse 1, hindi yun natin alam kung gaano katagal yung pagitan nun. But sa tingin ko po ito ay maiksi lang, no? Hindi matagal na panahon. And so, let us pick up yung ating pong other translation na ang sabi doon ay after these things. So when we hear these words, no, after these things, what comes into our mind is to ask the question, ano yung things na yon na binabanggit? Ano yung after these things na yon? So, well, siyempre po, babalikan natin yung Genesis chapter 14. At nakita natin doon sa chapter 14, ang pinaka-theme nung chapter na yon ay victory. No? Na pagkatapos ng tagumpay na yon na natanggap ni Abraham, pagkatapos nung tagumpay yung victory na yon sa mga kalaban niyang bansa, ang sabi diyan, the word of Adonai came to Abraham. No? The word of Adonai came to Abraham. Now, ito pong Genesis chapter 15, mga kapatid, ang pinaka major theme naman nito ay if we can put it in one word, ito po ay faith naman. At makita natin kung gaano kahalaga yung faith. So, sabi po dito sa verse 1, after these things, after the victory that has been won by Abraham in the power of God, the word of Adonai came to Abraham. Now, mahalaga po ito. The word of Adonai came to Abraham. Here is a principle that we can learn from this. Na kapag ka po tayo ay nananampalataya sa Diyos. Kasi si Abraham, nung kanyang iniligtas si Lot mula sa kamay ng hari ng Sodom at nung iba pa mga bansang kalaban niya, ay nandoon po yung kanyang pananampalataya. Why? Kasi imagine po 318 men lang yung dala-dala niya, no? 318 men ang dala-dala niya. At lulusubin niya 4 na bansa, no? And thousands of armed soldiers ang kanyang kakaharapin. Pero dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, he went to war, no, with only 318 men, and he was able to defeat them. Now, hindi lang ho nagagalit itong mga bansa na ito na natalo sila, kundi hindi pa nila man lang nasugatan si Abraham, hindi man lang nila nagasgasan siguro si Abraham. So talagang napakalaking insulto ang inabot ng 4 na bansa na ito dahil po sa dahil sa 318 lang yung mga tao at wala rin namang binanggit sa atin na nalagasan ng tao si Abraham. So na talagang si Abraham po ay nandoon ang kanyang pananampalataya sa Diyos. And because Abraham acted on his faith, no? Hindi lang ito pananampalataya na nasa isip, but he acted on his faith. He went to war and was able to rescue si Lot and gain victory. And because of that, the word of God came to Abraham, which means po na ang principle po na matututunan natin dito, kapag ka po tayo ay nanampalataya sa Diyos and we acted on our faith, no? When we acted on our faith, mararanasan ho natin that God will reveal more of Himself to us. There will be greater revelation that is coming. Kaya kapag nakita po ng Diyos na yung ating pong faith ay ine-exercise natin in action, no? Kasi yung pong yung faith ay yung pong pananampalataya at paniniwala natin dun sa salita ng Diyos, no? And then we act on it. Then makita ho natin the next time around, the Lord will bless us with His word again. The Lord will open our minds. The Lord will give us more insight in His word, and He will reveal more of Himself to us when we act on our faith, no? Kaya dito si Abraham ay nakita natin he was blessed by the Lord sa pamamagitan po ng nag-reveal ulit ng salita ang Diyos sa kanya.
At ito po ay ginawa ng Diyos sa kakaibang kaparaanan. Kasi sabi diyan, sometime later or after these things, the word of Adonai came to Abram in a vision. No? In a vision. Okay. So, sabi ng Diyos sa kanya, don't be afraid. Don't be afraid. Now, ang tanong ho natin dito is bakit? Natatakot ba si Abram? Well, the Lord will not say, don't be afraid if Abram was not afraid. No, it doesn't make sense that the Lord will tell Abram not to be afraid when Abram is not afraid. So which means, kaya sinabi ng Diyos, don't be afraid because Abram at this point in time was afraid. Afraid of whom? Afraid of what? Well, alam na alam ni Abram po na yung 4 na bansa na yon na kanyang tinalo. Hindi niya naman total na annihilate lahat ng tao doon. No, nagtagumpay lang siya laban doon sa mga soldiers, doon sa mga army siguro, no? Pero alam niyo po, dahil napahiya ng gusto yung 4 na bansa na yon, bubuelta at bubuelta, kumbaga sa terminology nga natin, reresbakan nila si Abram. Reresbakan nila si Abram. At kahit na si Abraham ay nagtagumpay with only 318 men against 4 nations, hindi pa rin maalis na si Abram ay tao pa rin at meron pa rin siyang pangamba. And tayo din ho naman di ba? How many times have we experienced God's victory in our lives? Marami hong pagkakataon, we cannot count them anymore with our 10 fingers. Marami na ho tayong napagtagumpayan. Pero when another challenge comes, meron pa ho tayong mga takot no? Kahit na alam natin na nagtagumpay tayo in the past, kahit na alam natin na pinagtagumpay tayo ng Diyos at God protected us, pero when situation like this, ito pong COVID-19 ay nandyan, meron pa rin tayong pangamba. No, meron pa rin pangamba, pero ito yung assurance ng Diyos kay Abram. Sabi sa kanya, don't be afraid, Abram. At anong dahilan? Bakit hindi siya kailangang matakot? Dahil ang sabi ng Diyos sa kanya, I am your protector. No? So, sa madalit salita, kaya sinabi ng Diyos kay Abram, I am your protector. Alam ng Diyos na si Abram nangangamba po doon sa restback ng 4 na bansa na yon. At siyempre, pag rumesback yon, mas prepared yon. Pag rumesback yon, mas malaking puwersa yon. Mas handa yon pag rumesback. So kaya sabi ng Diyos sa kanya, don't be afraid, Abram, I am your protector. I will protect you. And when God said, I will protect you, then we can be assured na He will do that. He is true to His word. He is honest. Hindi siya ng dedenggoy, hindi siya ng ng uuto. Hindi ginagawa ng Diyos yan. Sabi niya, I am your protector. And ang maganda po doon, God being His protector is very much capable of protecting him. So when our God is our protector, God is very much capable po. There's no doubt about it. And then sabi sa kanya, bukod doon sa po proteksyonan na siya, sabi ng Diyos, huwag kang matakot at ako ang protector mo. Pero sabi pa ng Diyos, may dagdag pa ho, your reward will be very great. Now, ito po yung sinasabi ko kanina. Dahil tinanggihan ni Abraham yung offer ni King of Sodom ng mga material things, material wealth of this world, ang Diyos ang nagpala kay Abraham. Sabi niya, your reward will be very great. I will reward you. At hindi basta-basta reward. Ito is very great, no? So how great is that? We do not know, but it's great. I am your protector, your reward will be very great, sabi sa kanya kay Abraham. So what an assurance from the Lord, no? Kaya po, here is another principle that we can learn. If we do not exchange the material things of this world sa Diyos, the Lord will reward us. The Lord will reward us in many different ways. Not only in the material things of this world, not only in the material things, but even more so in the spiritual and even in the physical. So kaya po, never ever exchange the things of this world, no? Sa ating Panginoon. Never ever do that.
Because yung pong ino-offer ng mundong ito is just temporary. Yung ino-offer ng mundong ito ay mabubulok, mawawala, no? Malulusaw din yan, malulumayan at bumabubulok yan. Pero po yung reward ng Diyos, ito po ay hindi, kumbaga hindi ito naluluma. At yun lang pong salita ng Diyos is enough for us to feed our soul, to feed our spirit, to make us strong in our faith, and for us to be victorious against sin. So napakalaking reward na ho yun eh. No? Kaya salamat sa Panginoon sapagkat this assurance that He gave to Abraham, pwede rin ho natin kunin ibilang mga mananampalataya ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, sinasabi ng Diyos sa atin, don't be afraid. Don't be afraid. Alam ko po lahat tayo, including myself, lahat po tayo, merong in one way or the other, meron po tayong mga pangamba, may alalahanin, may mga anxiety, and all that. Because we are still in the flesh. At tao lang ho tayo, mga kapatid. Pero here is God's word for all of us. Don't be afraid, God said, I am your protector. But it doesn't mean po na protector natin ng Diyos, hindi na ho natin gagawin yung role naman natin, yung part natin to protect ourselves, no? Hindi naman ho ganyan yan. Okay? And then sabi ni Lord, your reward will be very great. Now, we will see later kung ano po itong reward na sinasabi ng Diyos. Verse 2. No? Verse 2. Abram replied, Adonai God. Abram replied, sabi, Adonai God, sabi ni Abram, what good will your gifts be to me if I continue childless? And Eliezer from Damascus or Damascus inherits my possession. Now, let's understand this verse 2 po. So, ang ganda ng pangako ng Diyos, ang ganda ng assurance ng Diyos kay Abraham. Don't be afraid, no? I am your protector and I will reward you very great. Ano ho naging sagot ni Abraham? Sabi ni Abraham, Adonai God, nandun po yung kanyang pag-recognize na kung sino yung Diyos, no? Ang sabi niya po, what good will your gifts be to me if I continue childless? Bakit to? Ano po ba ang significance nito? Na sabi niya, ano ang silbi? Kumbaga po, anong silbi ng mga reward na yan, ay yung silbi ng gifts na yan, kung wala akong anak? Well, we have to understand in the context of Abraham at that time. Kasi po nung panahon po nila Abraham, nung mga panahon pong yon, wala po kasi silang concept na kapag ka ikaw ay namatay, you will go to heaven. Wala po silang concept na ganon. No? That if you die, you will go to heaven. It is a New Testament concept eh. But in the Old Testament, true and true, makikita ho natin na walang concept ng ganoon that if you die, you will go to heaven. And so, they believe na sila po ay magpapatuloy ang buhay nila doon sa anak nila. No, especially kung ang anak ay lalaki. Kaya tayo nga po, di ba? Gusto natin anak na lalaki kasi pag anak na lalaki, dadalhin yung apelyido natin eh. No? Dadalhin yung apelyido mo, hindi mawawala yung apelyido mo. So, kumbaga, mayroong magdadalang ng apelyido kasi kapag nakapangasawa na yung anak mong babae, ay iba na apelyido nun. Eh yung lalaki, pati yung mga apo mo doon, yung pa rin yung apelyido. Kaya gustong-gusto natin, lalaki yung anak natin. Of course, no offense sa mga anak na babae ha. Well, kaya ako po si Raisa, sabi ko kay Raisa, pag ikaw ay naging doktor na, wag mong aalisin yung penya ha. Kaya ngayon po si Raisa kilala doon sa Lasal na Peña Cruz, no? Hindi siya kilala doon na Doktora Cruz. Siya po ay kilala doon na Peña Cruz. Kaya kung pupunta ho kayo doon at tinanong ninyo, at tatanungin niyo po ay Doktora Raisa Peña Cruz. So, well, to continue on, sabi ni Abraham, anong silbi, anong kabutihan niya mga gifts na yan sa akin kung wala naman akong anak? Kasi nga po, ang concept nila noon ay kapag namatay na sila, ang buhay nila ay magpapatuloy dun sa mga anak. No? Yun po yung continuity ng buhay nila. Kaya ang nakikita niya, walang saysay para sa akin kung wala akong magiging anak kasi walang magpapatuloy ng buhay ko.
And then, ang sabi niya, and Eliezer from Damasek inherits my possessions. Now, bakit to? Sino ba si Eliezer? Si Eliezer, maaaring siya yung mayordomo, no? Pinaka-head ng mga servants ni yung mga slave ni Abraham. Pero tandaan natin, iba kasi ang concept ng slavery ng mga Hudyo sa slavery ng Roman Empire, no? O yung slavery na nakikita natin sa Africa. Ang concept kasi ng mga Hudyo sa slavery, kapag ikaw ay naging servant na nila, ikaw ay naging slave nila, itinatrato ka na that you are part of the family. Kaya nga po, kung matatandaan ninyo, si Paul, no, sabi niya, gustong-gusto niya na maging slave siya ni Jesus Christ. Lagi niyang sinasabi na Paul the Apostle, slave of Jesus Christ. Yun po ay nanggagaling si Paul sa concept ng mga Hudyo ng pagiging slave. Kasi kapag ikaw ay slave ng Hudyo, yung pong pinakaamo mo, sagot niya lahat ang buhay mo, sagot niya ang tirahan mo, sagot niya ang pagkain mo, sagot niya ang education mo, sagot niya ang lahat at pamamanahan ka pa niya later on. Kasama ka sa pamamanahan. So hindi itinuturing na iba, hindi itinuturing na ibang tao yung mga slaves nila. Kaya ganito po ang thinking ni Abraham, na kung wala akong magiging anak, hindi magpapatuloy yung buhay ko. No, walang magpapatuloy ng buhay ko. Dahil wala nga siyang concept na pag namatay siya, sa langit siya mapupunta, na magpapatuloy ang buhay niya doon. Ang tinitingnan niya ay paano magpapatuloy yung buhay niya dito sa mundo. E din kung wala siyang anak, dahil nga si Eliezer, yun yung pinaka-head ng kanyang mga slaves, sa kanya mapupunta ang lahat ng kayamanan ni Abraham. So kaya ganito po ang naging reply ni Abraham sa Diyos, no? What good will your gifts be to me if I continue childless? And Eliezer from Damasek inherits my possessions. Now, sabi niya pa sa verse 3, you haven't given me a child. Nakita niyo po, no? Inulit niya pa. Yung sinabi niya doon sa verse 2, ay inulit niya pa doon sa verse 3. Sabi niya, you haven't given me a child. Abraham continued. So someone born in my house will be my heir. So, kaya hindi yung kanyang sariling anak ang magiging tagapagmana ng mga reward or mga blessings na ibibigay ng Diyos sa kanya. Now, tingnan natin na naging tugon ng Diyos sa kanya. No? Verse 4, but the word of Adonai came to him. Ang sarap naman nito, no? Nakikipag-usap talaga ang Diyos kay Abraham, no? But the word of Adonai came to him, this man will not be your heir. No? So, ano po yan? Talagang confirm. Talagang ano po yan? Solid yung pagkasabi ng Diyos kay Abraham na itong si Eliezer will not be your heir. Hindi siya ang magiging tagapagmana. No, your heir will be a child from your own body. So, inassure siya ng Panginoon that your life will continue. That your heir will be a child from your own body. Talagang sarili mong anak ang magiging tagapagmana mo. God gave them that assurance, no? And then to reinforce yung pong yung pong sinabi ng Diyos na yon kay Abraham, sabi sa verse 5, then he brought him outside and said, look up at the sky and count the stars. If you can count them, your descendants will be that many. Of course, this is a figure of speech, no? But what God was telling Abraham po ay magpapatuloy ang lahi mo. Hindi mapuputol ang lahi mo, magpapatuloy ang lahi mo. So, now again, kasi po pumapasok po ang Diyos doon sa concept ni Abraham na walang concept ng heaven Walang concept po ng pag namatay sa heaven pupunta Kaya sabi niya, your descendants will be that many. So which means, ang sabi ng Diyos kay Abraham, hindi lang yung anak mo na magiging tagapagmana, kundi magpapatuloy pa ang lahi mo. Kumbaga, meron siyang assurance that your life here on earth will continue through your descendants. That will be that many.
So siyempre po, hindi niya naman mabibilang kung ilang stars meron doon sa kalangitan, pero for sure, nung lumabas sila doon is there are hundreds of thousands of stars on the sky at binigyan lang ng visual, ng visual presentation si Abraham para ma-visualize niya lang kung gaano karami yung kanyang magiging anak, kung gaano karami magiging lahi niya, kung gaano, sabihin, pag nakita niya yon, may assurance siya na hindi mapuputol ang aking buhay sa lupang ito. Hindi mapuputol ang aking lahi sa mundong ito dahil sa dami ng mga stars na yan. No? And then, the most important verse in this chapter is verse 6. Bakit po? Sabi dun sa verse 6, he believed in Adonai. He believed in Adonai. Now, and then, God, credited it to him as righteousness. So, it is still the same from the time of from the time of Abraham up to this point in time po. No? He believed, yung paniniwala po natin, yung faith natin, mga kapatid, will lead to righteousness. God will declare you righteous if you believe in Him. If you put your trust in God. And Abraham, nung una po, tinatanong niya sa Diyos, anong silbi ng mga kayamanan na yan, ng mga gifts na yan, kung wala akong anak. And then, ang magiging tagapagmana ko lang ay yung aking katulong. So, inassure siya ng Diyos, hindi. Sarili mong anak ang magiging tagapagmana mo. At pagpapatuloy pa ang lahi mo, kaya nilabas siya ng Diyos, ipinakita yung mga stars sa kanya. And with that word from the Lord, at yung pong assurance ng Diyos na yon, sabi po sa verse 6, he believed in Adonai. He believed in God. And because of that belief, he credited it to him as righteousness. So kaya it is still by faith. Even time of Abraham pa po, it is still by faith pa rin po ang ating salvation. No? And this faith will lead to righteousness. At nakita ho natin na in the beginning of our study in chapter 14, that it was actually faith that led Abraham to fight against these four strong nations and conquer them. No? It is faith. No? Ito pong faith na ito ang pinanghawakan talaga ni Abraham po. So, kaya ito pong faith na ito ay yung paniniwala po sa salita ng Diyos. No? Nakita natin na sinabi ng Diyos, your heir will be a child from your own body. Your descendants will be that many. And that's enough for Abraham to believe God because it is God who spoke. No, it is God who gave him the assurance. In the same manner po, when we read the scriptures, when we read the Bible, at pag nabasa po natin, this is God's word. And when we believe God's word, that belief will lead us to righteousness. Kaya nga po sabi natin na pag-aralan natin last Friday, na we have to feed our spirit with the Word of God because the Word of God will keep us away from sin. No? Kaya po, sinabi nga ng Diyos, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, it is the Word of God that will keep us righteous. Bakit to? Kasi when we heed God's Word in our hearts, we will not sin against Him. And that will keep us righteous. No? That will keep us righteous. So, in the eyes of God, of course, through Jesus Christ, we are all righteous in His very eyes because of our faith in Jesus Christ, because of our faith in God. Just like Abraham po, he believed in Adonai and he credited to him as righteousness. Verse 7, then he said to him, I am Adonai who brought you out from Ur Kasdim to give you this land as your possession. Now, ito pong word na who brought you out is a redemptive phrase. This talks about redemption, no? I am Adonai, he was assured by God na siya yung nagligtas, siya yung nag-redeem kay Abraham. At sabi diyan, may kaduktong po yun na napakahalaga. Sabi dito, then he said to him, I am Adonai, who brought you out from Ur Kasdim to give you this land. Where was Abraham during that time? He was in the land of Canaan, the promised land.
he was in Israel, yung alam ho nating bansa ngayon. Sabi ng Lord sa kanya, no, I will give you this land as your possession. Kaya po, kung sinusubaybayan nyo ang news sa Israel, by the way, I encourage you to follow the news in Israel. Kasi po, ang mata ng Diyos ay nandyan. Ang focal point po ay ang Israel. Nakafocus ang Diyos dyan sa Israel. At sinabi na ng Diyos kay Abraham, I will give you this land. And kaya kahit ano pa hong gawin ng iba't ibang mga Arab nations or Muslim nations na kunin ang lupain ng Israel, hindi ho nila magagawa yan. Because from the time of Abraham, binigay na ho ng Diyos yan. At ang Diyos ang nagbigay niyan. No? Wala ho makakaagaw niyan. And it will even expand the territories of Israel. Sabi ni Lord kay Abraham, I will give you this land. So, kakabit po ng redemption ng Israel ay yung kanilang lupain. Hindi ho natin pwedeng paghiwalayin yon. Yung redemption nila at yung lupain na yon. Dahil kasama po dun sa assurance ng Diyos kay Abraham na siya ay bibigyan ng tagapagmana at siya ay bibigyan ng maraming descendants, no? At siya ay poproteksyonan. Kasama po doon sa mga pangako ng Diyos na yon ay ibibigay sa kanya yung lupain na yon. So kaya it will forever be the land of Israel. Okay? And then verse 8, he replied, Adonai God, how am I to know that I will possess it? Okay? So, now medyo pag tiningnan natin dito, parang nagiging skeptical si si Abraham. Paano ko malalaman na mapoposes ko yan? Para bang humihingi siya ng assurance. Okay, now, naniniwala na ako, nabibigyan mo ako ng tagapagmana. Naniniwala na ako na maraming descendants ako. Okay? Now, ipinangako mo sa akin, ibibigay mo itong lupa na ito. Eh, paano ko naman malalaman na mapoposes ko to? Okay? So, parang ganun lang ka-casual makipag-usap si Abraham sa Diyos, ano? Sabi niya, Adonai God, how am I to know that I will possess it? No, the land that you are promising me that it will be my possession. Sumagot ang Diyos sa kanya. Ito po, sabi sa verse 9, he answered him, bring me a 3-year-old cow, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a dove, and a young pigeon. Okay, let me explain. Ano ba yung hinihingi ng Diyos? Give me a 3-year-old cow. Now, bakit po 3? Now, in the Hebrew numerology, na pag-aralan na natin yan, ang number 3 means meron pong i-reveal. No? May i-reveal ang, kumbaga, it talks about yung something is to be revealed. Okay? Bring me a 3-year-old cow, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram. And then, sabi niya po, a dove and a young pigeon. Now, there are 2 ways to interpret yung pong a dove and a young pigeon. Ang una po ay pwede nating interpret ito na ang isa ay dove at ang isa ay pigeon, young. No? Young pigeon. So parang dalawang hayop ito. Kaya lumalabas, so pag binilang natin, may isang cow, isang goat, isang ram, isang dove, at isang pigeon. Parang 5 lumalabas po, no? Pero ang isa pong paraan pa ng pag-interpret nito is a dove and a young pigeon kasi po yung pong word na end, no? A dove and a young pigeon. Yung pong word na end na yan kasi in the Hebrew word, yan po ay ginagamit nila para i-clarify yung naunang word. Kaya ibig sabihin po, a dove and a young pigeon, ibig sabihin, yung tinutukoy doon ay kalapati siya pero yung bata. Kaya lumalabas, isang hayop lang siya. Hindi dalawa. Hindi dalawang ibon to, kundi isang ibon lang siya. Okay? Kaya pag tinignan natin, kung bibilangin natin, isang cow, isang goat, isang ram, at isang batang kalapati. Kaya 4 na hayop lang. Okay? Alin ho ang tama? Alin ang tama doon? Well, pwede hong yung
siya ay 5 hayop or pwedeng siya ay 4 na hayop. Pero alin ang pinakamalapit? Sa tingin ko po ang pinakamalapit ay yung 4 na hayop. Na isang cow, isang goat, isang ram, isang batang kalapati. Okay? Bakit ho mas malapit yung 4? Mamaya makikita ho natin. Alright? Mamaya makikita natin. So, let's move on. Anong gagawin dun sa hayop na nire-require ng Diyos? Sabi diyan, He brought him all this. Kung ano yung ni-require ng Diyos, kasi sabi ni Abraham, paano ko malalaman na mapoposes ko yung land na yan? So, nag-require ang Diyos ngayon ng mga hayop, no? And lahat ito dinala ni Abraham. Bakit po? Kasi nung unang panahon, mga kapatid, ito po ang pamamaraan ng kanilang pakikipagkasundo. Pagka may kontratang papasukin, ganito ang paraan nila. Nagpapatay ho sila ng hayop. Pagkatapos hinahati ang hayop sa 2. Pagkatapos ito ay ibibilad nila sa araw at magsisindi sila ng mga, kumbaga magsisiga sila, no? Magkakaroon ng mga apoy doon. Tapos yung 2 contracting parties, lalakad sila sa gitna ng mga hayop na yon. Tapos babalik sila. Na kapag ginawa nila na yon, ay wala na hong makakapagputol pa noong nung kasunduan. Kung sino man sa kanilang 2 ang nag-breach ng contract, matutulad dun sa mga hayop na yon, napapatayin at hahatiin sa 2. So ganun yung paraan ng pakikipagkasundo nila nung panahon na yon. So kaya yun ang ginawa ng Diyos. Dahil yun ang alam ni Abraham. No, yun yung alam ni Abraham. Siyempre hindi naman gagawa ang Diyos ng pakikipagkasundo na hindi pamilya si Abraham. Isipin niyo po kung halimbawa ang ginawa ng Diyos ay pumunta kay Abraham at sinabi kay Abraham, Abraham, ito ang kontrata, pirma ka rito, pipirma rin ako. Ano sasabihin ni Abraham? Ano yan? No, di ba? Dahil hindi ganoon ang paraan ng pakikipagkasundo nila. At siyempre, ang mga Japanese may iba ring paraan, ang mga Koreans may iba ring paraan. So, kaya yung time na yon, ang paraan kasi na kung paano papasok sa kasunduan ng 2 parties ay nagpapatay ng hayop. At ito ay inilalatag nga sa arawan at lalakaran nila yon. So kaya yun po yung ginawa ng Diyos para maipakita niya kay Abraham na siya ay talagang seryoso doon sa kanyang ipinangako na ibibigay ko sa iyo yung lupain na yan. So sa ganitong paraan niya binigyan ng assurance si Abraham. So sabi diyan, He brought him all this, cut the animals in 2, and placed the pieces opposite each other. No? Opposite each other. Okay? Na-imagine mo ba? So kung hinati niya sa 2, ilang pieces meron tayo? Meron tayong 6. Plus, ang sabi diyan, but he did not cut the birds in half. So sa madalit salita po, kung yung 3 hayop pinati-hati niya, 6 yon. Hindi niya hinati yung bird. So lumalabas po 7 pieces ang nandoon. Kung ang interpretation natin ay yung dove at saka yung pigeon ay iisa. Pero kung ang interpretation natin ay yung dove at yung pigeon ay 2 hayop siya, then lumalabas, meron po tayong 8 pieces. Okay? So, ano po ang significance nito? Kapag sinabi nating 7 pieces, it is a perfect number. It is a number of God. No, it is a number of completion. It is a number of fullness. So kaya pwede rin na 7. Okay? At kaya yung dove at yung pigeon iisa siya. Now, kapag naman po sinabi nating dove at yung pigeon ay 2 hayop sila, 2 ibon sila, magkaiba. Then meron tayong 8 pieces. Okay? Meron tayong 8 pieces. So, ano pong significance ng 8 pieces na 'yon? In the Hebrew numerology, ang 8 po ay nagsisignify ng redemption. No? Nagsisignify po ito ng redemption, yung number 8. At ito ay merong global effect. Ika nga. So, kaya pwede rin. No? Now, bakit ko po sinabi na mas malapit yung yung dove at yung pigeon ay iisa siya?
Sapagkat pag binilang ho natin, there are 4 animals. Di ba? Yung meron tayong cow, meron tayong goat, meron tayong ram, at tapos meron tayong bird. So 4 animals so ang involved. Okay? Now, bakit to mahalaga yon? Kasi yung 4 naman, yung in the Hebrew numerology, yung 4 po ay sakop nito ang buong mundo. Ang effect nito ay worldwide. Ang effect nito ay sa buong mundo. Kaya 4. No? At makikita ho natin na itong number 4 na ito ay repeatedly binabanggit ho dito sa ating mga pag-aaralan. So kaya sa tingin ko, ito mo aking opinion lang, na mas malapit po na ang dove at ang pigeon, iisa lang siya. Plus the fact na yung word na end, doon po sa binasa natin kanina, ang sa Hebrew po kasi, yun ay, ang salita niyan ay ginagamit para i-clarify yung unang word na sinabi, which is yung dove. Kaya kinlarify lang yung dove na yung dove ay isang young pigeon. Okay? Now, nandoon na po mga kapatid, nandoon na yung mga hayop, no? Tumunta tayo sa verse 11. Sabi doon, birds of prey swoop down. Now, bigla na lang, in the middle of the contract signing, ika nga, kumbaga, nagko-contract signing na ang Diyos at si Abraham. Bigla hong merong bird na dumating. Ito pong bird na ito ay wala pong iba ito kundi yung mga vulture ito, no? Hindi ko alam sa Tagalog kung ano yung vulture, no? Ito po ay dumating, ito yung mga uwak yata sa Tagalog ito, no? Yung mga uwak. At ito pang uwak ko ay mga unclean animals ito. At ano ang gagawin nila? Dadagitin nila yung mga carcasses, dadagitin nila yung mga patay na hayop na nandoon na nakalatag. Pero ano ang ginawa ni Abraham? He drove them away. So ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo po, sa kalagitnaan ng pakikipagkasundo ng Diyos, sa kalagitnaan ng pakikipag-covenant ng Diyos, sa kalagitnaan ng pagtupad ng Diyos sa mga pangako niya para sa ating, meron nang humahad lang. Lagi ho talagang may oposisyon. Talagang meron ng mga ganyan no? Na ayaw niyang matuloy yung ano na yun, kasunduan na yun. Ayaw niyang mangyari yun dahil alam ni Satan kung ano po ang magaganap dito. Now, this is again a representation of Satan po, itong birds of prey na ito that swoop down on the carcasses. Pero si Abraham po, it was not God who drove them away. No, it was Abraham who drove them away. Andun si Abraham, so kaya meron hong role Meron role si Abraham. Kaya tayo rin po ay merong role na ginagampanan sa ating pong pag-claim ng mga promises ng Diyos o sa pag-claim ng mga blessings ng Diyos. Meron po tayong role. No? I think it is in the book of James, sabi nga sa atin, resist the devil and he will flee from you. Hindi ba? Resist the devil and he will flee from you. Because ito pong si Satan po, the evil one, wala pong ibang hangarin niyan kundi to kill, to destroy, no? Sabi diyan, to destroy the purposes of God. Wala siyang hangarin kundi sirain ang buhay natin, patayin tayo, pagnakawan tayo. Yan po ang gawain ni Satan no? Kaya nga po pagka ang Diyos ay nag-execute ng blessing sa atin ayaw na ayaw ni Satan yan Gagawa siya ng way para mapigilan yan. No? Kaya merong nangyayari pong labanan in the spirit na hindi natin nakikita But every time the Lord will bless His children, the devil will always be there to swoop down, no? Like the vulture or like the uwak. Pero it was Abraham who drove them away. No? Kaya nag-alisan yung mga hayop doon. Kaya hindi nila napigilan yung pakikipagkasundo ng Diyos kay Abraham. Verse 12. As the sun was about to set, palubog na ang araw, no? As the sun was about to set, nasikatan na ng araw yung a deep sleep fell on Abraham. Biglaong kumbaga po nakatulog si Abraham. Wow, sa kalagitnaan ng pirmahan ng kontrata, natulog. Natulog si Abraham. And then sa kanya pong pagtulog, horror and great darkness came over him. No? natutulog sa gitna ng pag-bless ni Lord. Ayun, binangungot. Binangungot. Okay? Now,
Dito po sa kasunduan nito, mga kapatid, si Abraham ay tulog. Pero on that occasion, ang Diyos po ang lumakad doon sa sa gitna ng mga hayop. Bakit po? Bakit ang Diyos lang? Sapagkat dito pong kasunduan na to, mga kapatid, ay hindi bilateral. Ito pong kasunduan na ito ay unilateral, which means si Lord lang. Dahil ang pangako ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lupain na yan. Walang sinabi ang Diyos sa kanya ng if and but, no? Walang sinabi ang Diyos. Basta sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang lupain na yan. Bibigyan kita ng tagapagmanang anak at bibigyan kita ng maraming descendants, ibibigay ko pa sa iyo ang lupain na ito. Now, yung Abrahamic covenant na ito, mga kapatid, is unilateral in nature. Which means, kaya si Abraham, kahit anong gawin ni Abraham, ibibigay ng Diyos yung lupain na yon sa magiging lahi ni Abraham. Okay? So kaya ang Diyos lang ang lumakad doon eh. Hindi silang dalawa. Kasi kung kasama si Abraham na lumakad doon, merong part na gagampanan si Abraham doon sa pagkatupad nung na yon, yung pangako na yon. So magiging bilateral na siya, magiging conditional na siya. And it is condition doon sa kung makakatupad si Abraham sa kanyang pakikipagkasundo. Pero dahil ito ay ang Diyos lang, kaya ang Diyos lang po ang lumakad doon. And then, nakatulog ho si Abraham, and then sa kanyang pagkatulog, ito po ang kanyang nakitang pangitain. Sabi dito, Adonai said to Abraham, "Know this for certain, your descendants will be foreigners in a land that is not theirs." Wow! Yung magiging descendants ni Abraham ay magiging mga foreigners. At in the hindsight, alam na ho natin kung sino tong lupain na ito. Wala pong iba kundi yung Egypt, di ba? Kasi sabi diyan, your descendants will be foreigners in a land that is not theirs. They will be slaves and held in oppression there 400 years. Sino po yung kanino sila naging slave for 400 years? It was in Egypt. Di ba? So kaya alam natin, panahon pa ni Abraham, alam na ni Abraham na yung descendants niya ay magiging alipin, magiging slaves sa ibang lupain for 400 years. Now again, sabi ko po sa inyo, bakit 4? 400, the number 4 is global number in the Hebrew numerology, which means it has a global effect. Kaya po kanina, sabi ko mas malapit po din sa yung hayop na ini-require ng Diyos ay 4. No? Yung pong cow, yung goat, yung ram, at saka yung young pigeon, batang kalapate. So kaya 4 because it has a global effect as well. So when you see the word number 4 or in the Bible, especially in the Old Testament, it has a global effect. No? Yan po ang in the Hebrew numerology. Yan po yung ibig sabihin niya. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, but don't you worry, Abraham, no? Sabi niya, but I will also judge that nation, the one that makes them slaves. Afterwards, they will live with many possessions. So hindi bale, magiging slave sila for 400 years. Pero sabi ng Diyos, kamag-alala Abraham, kasi yung bansa na yan ay akin din silang i-judge. No? Ipapanis ko yung bansa na yan. And true enough, no? Pinanis ng Diyos ang Egypt. And then, tapos sila po ay pinakawalan din, pinalaya din. Ano nangyari? If we read this in Exodus, makikita natin ang umalis ang mga Israelites doon. About 2.5 million Israelites. Nung sila ay lumabas po ng Egypt at nagpunta sa wilderness, dala-dala nila ang mga kayamanan na ibinigay ng Egypt sa kanila. Meron silang gold, meron silang silver, meron silang mga hayop, at kung ano-ano pa po ang dala-dala nila nung sila ay pumunta doon sa wilderness. Kaya ito ay nangyari, itong sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15, ay nangyari ito doon po sa panahon ng Exodus sa time na ni Moses. No? And then, verse 15, ito po napakaganda nito kay Abraham. No? Sabi sa kanya, as for you, you will join your ancestors in peace and be buried at a good old age. Now, what a promise! Para bang sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, hindi ka mamamatay sa COVID-19. Hindi ka mamamatay sa COVID-19. Ikaw ay tatanda. Ikaw ay mamamatay in good old age. No?
At mahalaga po kay Abraham yung sinabi ng Diyos dito. As for you, you will join your ancestors. No? You will join your fathers. So ibig sabihin po, nakikita ni Abraham dito na magpapatuloy ang buhay niya. Magpapatuloy ang buhay niya. Hindi siya maglalaho na parang bula. And then ang magandang assurance pa kay Abraham, Abraham, mamamatay ka in peace. Now, sino po sa inyo ang gustong mamatay in peace? Siyempre, ayaw niyo pong mamatay ngayon. Parehas ko rin. Pero hindi ba? Gusto natin na mamatay tayo ng mapayapa. Mamatay tayo sa kapayapaan, hindi ba? At ang sabi diyan, and be buried. Okay? At a good old age. And be buried. Kaya po, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit marami pong mga Christians ang ayaw nila ng cremation eh. Kasi nga, sabi daw sa Bible, dapat nililibing, hindi kine-cremate. No? Kaya kapag ikaw ay tinamaan ng COVID, ay hindi ka po ililibing, ikaw ay i-cremate. No? So, but anyway, ito ang kasi po nila yan eh, kultura nila noon eh. Although uso na po noon ang cremation. Pero by tradition, ang mga Hudyo po ay hindi nagpapakremate eh. Ang mga Hudyo po ay nagpapalibing. And be buried at a good old age. Wow! Ang gandang pangako nito kay Abraham. Meron kang tagapagmana, magpapatuloy ang lahi mo, ibibigay ko sa iyo ang lupain na ito. Although later on, itong mga lahi mo ay magiging alipin sila, pero sila ay makakalaya din at magiging marami silang possession sa pag-alis nila doon. At ikaw naman, Abraham, huwag ka mag-alala. Kasi you will join your ancestors. You will join your fathers. At mamamatay ka in peace and you will be buried. Don't you worry. No? At good old age ka mamamatay. Sabihin, mamamatay sa kasatandaan. Hindi ka mamamatay sa sakit. Hindi ka mamamatay sa COVID-19. Ikaw ay mamamatay sa katandaan. No? Gusto niyo ho ba yun? Namamatay tayo sa katandaan? Mas maganda ho yun, no? Namatay tayo sa katandaan na tayo po ay meron pang silbi. Ika nga. Pero sabi ko nga nung nakaraan, pagkatapos na ho ang mission natin dito, yung assignment natin kay Lord, tapos na na ho natin, na fulfill na natin, nagawa na natin, then the Lord will take us home. And then napag-aralan naman natin sa Revelation, kahit anong pa ho ang gawin sa katawan natin, whether i-mutilate tayo, sunugin tayo, pasagasaan tayo sa eroplano, or padaganan tayo sa tren, it doesn't matter. Because anyway, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. It is our spirit that will inherit the kingdom of God. And then later on, in the second coming of Jesus Christ, the Lord will give us a glorified body. Hindi na ho itong body na ito na nasisira at nabubulok. No, praise the Lord. Wonderful promises from the Word of God. Purihin po ang ating Panginoon. Siyempre, tingin ko gusto niyo pong palakpakan ng Diyos sa inyong mga tahanan. Now, verse 16, tapusin na ho natin. Ako po ay may natitira pang ilang minuto. Verse 16, only in the fourth generation will your descendants come back here. Only in the fourth generation. Nakita niyo po, number 4. Again, fourth generation. Now, people said that ang generation daw po ay 40 years. Pero may naniniwala din na ang generation po ay mula sa pagsilang ng tatay mo hanggang sa pagsilang ng iyong apo, no? Yun daw po ang isang generation. And merong iba't iba pa rin pong paniwala kung ano ibig sabihin ng generation. So whatever it is, hindi natin talaga eksakto alam kung ano ibig sabihin dito ng only in the fourth generation will your descendants come back here. So, but the thing is, God assured Abraham na yung kanyang mga descendants ay babalik doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Kaya sabi ko nga pa sa inyo, hindi ho pwedeng ihiwalay yung pangako ng Diyos kay Abraham sa lupain ng Israel. Nakakabit ho yun. And talaga pong in due time, in God's timing, ang buong land of Israel, and it will even expand to the east and to the eastern side, no? Kasi yung western side po, Mediterranean Sea na yun eh. Yung sa eastern side po, yung part ng Jordan, yung part po ng Assyria, yung lugar na yan, mag-e-expand pa ho ang Israel doon. So, pero ito ang pangako ng Diyos sa kanila, babalik dito ang mga descendants mo. Dahil ipinangako ko sa iyan, ibinigay ko sa iyan lupa niya.
And then sabi po dito, because only then will the Emory. Now, sino po ditong Emory? Ito po yung mga Amorites eh. Bakit to? Yung mga Amorites po, sila po yung tumatayong leader kasi ng mga Canaanites. Sa madalit salita, sila po yung mga Canaanites at alam natin na yung promised land po ang nag-occupy noon nung dumating sila Abraham doon. Nung dumating po sila kahit nung inoccupy ito nila Joshua, ang nandoon po ay mga Canaanites, no? At alam na ho natin kung sino yung mga Canaanites. Ito yung galing do sa lahi ni Ham, no? Ito po yung anak ni Ham, no? Na siyang founder nung pong Canaanites, nung land of Canaan. At alam natin yung lahi ni Ham, sila po yung mga evil, no? Sila po yung mga evil, kaya talagang kalaban 'yon. Pero sabi ni Lord, only then will the Emory or the Amorites be ripe for punishment. Okay? Meaning, the Lord will get rid of your enemies. When your descendants come back here in this land, in the land of Israel, God will deal with their enemies. Verse 17, after the sun had set and there was thick darkness, a smoking fire pot and a flaming torch appeared, which passed between these animal parts. Okay? So, ito po yung sinasabi ko kanina, no? Na ang Diyos ay dumaan po doon. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun na meron pong nag-pass between these animal parts, God is receiving these offerings. So yung pong dinala ni doon, yung dinala po ni Abraham doon. Now please understand na hindi po yan sacrifice, hindi po nagdala ng sacrifice si Abraham doon. Wala pong altar doon. Yung po ay contract signing, kumbaga sa lingwahe natin. And so the Lord received this, no? Kumbaga talagang kung sa lingwahe natin, pumirma ang Diyos. Pumirma ang Diyos dun sa kasunduan. At pangangatawanan ng Diyos yung kanyang kasunduan na yung kay Abraham. Verse 18, that day po na yan mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is on the last days. No? That day Adonai made a covenant with Abraham, I have given this land to your descendants. No, pangatlong beses na ho itong inulit ng Diyos. I have given this land to your descendants. From the valley of Egypt to the great river, the Euphrates River, mga kapatid. So, now, yan po yung kumbaga hindi na matanaw ni Abraham yan. Yan ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Okay? And then lastly, verses 19, 20, and 21. These three verses, mga kapatid, speaks of the judgment of God. Okay? Kasi hindi lang binanggit ng Diyos dito na from the valley of Egypt to the great river, the Euphrates River, and then ano pa daw ho? The territory of the Keni or the Canaanites, no? Or the Kenites, the territory of the Keni, the Kenizi, the Kadmoni, the Hitti, the Perizi, the Rephaim, the Emory, the Kenaani, the Gergasi, and the Ibusi. Yun po ay 10 nations. So kaya po sabi ko kanina na ang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lang yung yung Israel na yon, kundi it will even extend its territories to these 10 nations na nakapaligid sa Israel, and these are all Arab nations, these are all Islam nations sa ngayon, sa panahon natin. So, ito pong verses 19, 20, 21 na ito speaks of the judgment of God. Dahil, kumbaga po, sasakupin ng Israel yung mga lupain na ito bilang pangako ng Diyos kay Abraham. Now, 10 nations, why 10? Yung number 10 po is the number of completeness or the number of entirety in the Hebrew numerology. So this is God's promise to Abraham. And Abraham believed God. No, he believed God. Yun po yung pinaka-bottom line doon eh. Kaya sabi ko nga, ang pinaka-theme ng chapter 15 ng Genesis is about faith. Kung ang theme ng chapter 14 is victory, ang theme ng chapter 15 is faith. No? And of course, you cannot separate the two. When you have faith in God, you can expect victory in life. And when you exercise your faith, the Lord will reveal more of Himself to you. No? Kaya po when you put your faith into action, and of course yung faith mo is in the Word of God, no?
Hindi po yung faith mo is in your faith, but your faith is in the Word of God. What the Lord tells you, what the Lord revealed in His Word, and you believe that and you act on it, then the more the Lord will reveal Himself to you because you are believing in Him. And it will be credited to you as righteousness, mga kapatid. So my time is up, mga kapatid, at salamat sa Diyos. Hindi po tayo naputol sa pagkakataong ito at natapos natin ang Genesis 15. And next Sunday po, we will take up Genesis chapter 16.